Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Marahil dahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil curious ka lang dun sa title ng video na napapanood mo. O kaya baka may pagsubok o problema ka ngayon na dinadala. Tapos naghahanap ka ng sign mula sa mahal na Senyor o mula kay Lord. O baka naman gusto mo lang talaga makakita o makapakinig ng mga kwentong Nazareno. Pero kung sumakto lang talaga na nakita mo ito biglaan, marahil ito ay dahil tinatawag ka ng mahal na Senyor. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po bakit nakikita nyo ang video na to ngayon at naririnig nyo ako. Hindi ito coincidence. Lahat po ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po kasi ako po yung nagdesisyon na magsimulang mag-share o magbahagi ng mga kwentong Nazareno para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, yung devotion ko, yung panata ko. Bukod doon, nais ko ring maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng inspirasyon, yung mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord, wala na makapitan, at puno ng problema, ina-anxiety na, nade-depress. Yung video po na to ay sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya minarapat ko na tanging boses ko lamang yung maririnig nyo habang nagkukwento at gumagamit lang din ako ng mga video na kuha ko din mismo sa loob at labas ng Quiapo Church o Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Yung iba pong clips na nakikita nyo ay kuha naman sa Singapore at Kuala Lumpur sa Malaysia nung ako po'y dumalaw at nagbisita iglesia doon. Kaya yun, dala-dala ko po ang mahal na Senyor sa bawat bisita ko, sa bawat simbahan. Gusto ko pong ikwento sa inyo ngayon kung kayo po'y nakapakinig nung mga huli kong episodes. Marami na ho akong na-upload, no, mula ng kinuwento ko mula ng paano ako nagsimula maging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kinuwento ko rin lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga masasabi kong pagpapatotoo. Yung ginagawa ko ngayon, ito na yung mismo pagpapatotoo kasi gusto kong ikwento yung mga himala o yung mga instances, mga nangyari sa buhay ko na mararamdaman ko na talagang mahal tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno at hindi tayo papabayaan ni Lord. Ako po'y napadpad sa Singapore tsaka sa Malaysia kasi kung narinig nyo po yung mga kwento ko sa mga huling episode, ako po ay nagkasakit. At isa po sa advice sa akin ng kaibigan ko na na-depress. So nagkaroon po ako ng anxiety, binabangungot ako. At nahirapan akong makatulog. Nagsushoot up yung blood pressure ko rin kapag parang dulot siya ng trauma.
Sana po balikan nyo yung mga natapos na episodes para mas maintindihan nyo kung ano yung mga detalye. Pero ayun nga, nagkaroon ako ng trauma dahil sa trabaho. Nag-resign ako. Pumunta ako ng Singapore kasi isa sa advice na nakuha ko mula sa kaibigan ko na nagpa-psychiatrist, sabi daw nung doktor niya, pumunta daw tayo kung tayo'y ina-anxiety, tayo nade-depress, tayo'y may trauma. Subukan daw natin pumunta sa lugar na first time natin, regardless kung kahit saan naman siya, hindi naman kailangang sa labas ng Pilipinas. Pero punta ka doon sa lugar na first time mo mapuntahan. Wala kang kilala, walang kahit na sino nakakilala sa'yo. Walang sino mang pwedeng humusga sa'yo. So ako, masasabi ko sobrang effective niya. Sobrang laking bagay niya. Kasi yung simpleng pagko-commute lang mag-isa at makapunta ka dun sa lugar na gusto mong puntahan, nakaka-boost na siya ng moral. Nakakatulong na siya na ma-build ulit yung confidence mo na nawala, na nasira dahil dun sa pagkakatrauma mo. So kung merong nakikinig dyan na depress, nagkaroon ng anxiety, or hanggang ngayon meron pa rin, ang ma-advise ko sa inyo, ako kasi ginawa ko sa bisita iglesia. Hindi naman kailangang sa simbahan, sadya lang mahilig lang ako pumunta sa mga simbahan. Pero kayo, kahit nga siguro SM o mall lang na hindi nyo pa napuntahan, o kaya park, maliit na park, punta kayo sa mga hindi nyo pa napupuntahan. May napanood kayo sa Facebook na mga viral na kainan, mga food trip, puntahan nyo. Pero puntahan nyo siya mag-isa. Kasi pag mag-isa ka lang nagpunta, mag-isa ka nag-commute, mag-isa kang nakapunta doon, nakakatulong yun sa confidence mo na maibalik siya sa dati. Hindi man maibalik agad-agad yung dati. Alam nyo, nabasa ko lang din, no? Sabi nung mga doktor, usually pag nagka-anxiety ka dahil sa trauma, minimum 1 year ang gamutan. Pero paano kung hindi ka nagpapagamot at umaasa ka lang sa mga ganto? So baka mas tumagal siya kasi alam naman natin mahal magpagamot pag related sa depression, sa anxiety. Kaya ayun, advice ko lang, try nyo magpunta sa lugar na hindi nyo pa napupuntahan. At marami kayong may experience na first time. At yung mga first time na yun, yun ang tutulong sa inyo na ma-boost yung moral nyo, ma-build yung confidence nyo, at somehow, hindi man 100% maibalik sa dati, at least, mabuo ka ulit. So, wag po tayong magpadala dun sa mga nagsasabi na it's all in the mind. May mga tao talagang malakas, pero sa panahon ngayon, dahil na rin sa epekto ng social media, hindi ganon kalakas yung mga generation ngayon. Lalong-lalo na siguro yung mas bata pa sa generation namin, no? Ako, millennial ako eh. So yung mga Gen Z siguro, sila siguro yung mas prone to anxiety at depression. Tulungan po natin sila. Alam nyo, nung nasa Singapore ako, isa sa mga hindi ko makakalimutan nung nasa harap ako ng Novena Church.
Novena Church yung tawag. Kasi meron din sila dong imahen ni Mama Mary, ina ng laging saklolo, Our Lady of Perpetual Help, our Mother of Perpetual Hope. So, yun yung simbahan doon na masasabi kong maraming pumupunta, nakakatawa din. Pero sa labas nun, may biglang lumapit sa akin na local, Singaporean. Sabi niya, "Brother, can I have your blessing?" Ako naman, hindi ko magets ano yung "can I have your blessing?" Ano ibig sabihin nun? Hindi ko siya agad na gets. Sa totoo lang, ang una ko naisip is gusto niyang magpadasal. Kasi sa atin, di ba, yung final blessing ng mga pari sa atin, yung huling pagbabasbas, kunyari sa Quiapo, di ba, yung huling pagbabasbas bago matapos ang misa, yun na yung binamasbasan ng pare, yung tayong lahat, tas karamihan ng mga deboto nagtataas ng kamay. Ganun yung nakasanayan ko sa Quiapo. Kaya akala ko gusto niyang dasalan ko siya. Maghahanda na sana akong i-pray over siya. Sabay biglang sinabi niya na food or money. Yung palang ibig niya sabihin. Nanghihingi pala siya ng makakain. Wala naman akong dalang pagkain nung panahon na yon, kaya binigyan ko na lang siya ng pera, konting pera. Yan, nagpasalamat naman siya. Pero nakakatuwa lang din na ganoon kasi may pros and cons kapag nasa ibang bansa ka, lalo na pag nasa bansa ka na hindi naman talaga Catholic country. So alam naman natin na Singapore, karamihan sa kanila ay may lahi ng Chinese, kaya mas marami ang Budista. Or yung iba, hindi ko alam kung nagpa-practice, baka meron ding mga walang religion. Pero halo-halo kasi sa Singapore, meron din sa kanilang mga Malay, kaya may mga Muslim din, at marami rin sa kanilang Indian, kaya yes, yung mga Hinduism naman yung religion nila. Kaya medyo nakakatawa din makakita ng mga ibang lahi. At napansin ko lang din, yung mga ibang lahi, parang mas mas sincere sila kumpara sa mga Katolikong Pilipino. Kasi sa atin, nakasanayan natin na maraming hindi ganun. Actually sa Quiapo lang ako mas madalas na, kaya tuwan-tuwa rin ako sa magsimba sa Quiapo kasi doon lang ako nakakakita ng mga hindi agad umaalis hanggat hindi natatapos yung kanta sa misa. Naghihintay na mawisikan ng holy water. Maraming ganun sa Quiapo, di ba? Yung kinalakihan ko, hindi kasi ako taga Maynila talaga. Yung kinalakihan ko usually hindi naman siya yung sakto lang. Though nag-aral ako sa Catholic school, pero iba talaga yung dating sa Quiapo. Kaya nakakatuwa din pag nakakita ka ng ibang lahi, kasi syempre iba itsura, ibang lengguwahe, pero makikita mo sila na parang katulad din ng mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, na rin sila, sincere din, at talagang actually mas mas yung mararamdaman ko mas parang mas matino ba sila, parang ganon. Sabi ng kapatid ko kasi daw, karamihan sa Singapore ay binibinyagan daw, matanda na, kaya mas committed na daw sa relihiyon. Hindi naman daw doon uso yung
pagkapanganak, binibinyagan na agad. Hindi ganon. Lalo na iba-iba ang lahi nila doon. Kaya ganon. Ang nakakalungkot lang, doon sa mga naranasan ko doon ay may mga panahon na sarado yung simbahan. Kung unlike sa atin, sa Quiapo, 24/7 kasi bukas. Meron din namang mga sarado simbahan sa atin. Pero, minsan wala lang misa pero makakapasok ka. Yung nakabukas ang pinto niya. Patay ang ilaw pero pwede kang pumasok, pwede kang magdasal. Pero, doon talaga sinasara. Kaya may mga hindi ako napasok. Hanggang pinto lang ako. Meron ding instance sa Kuala Lumpur. Sinita ko ng guard. Saan daw ako pupunta? Sabi ko sa simbahan. Sabi niya, gabi pa daw yung misa. Pero, ayun, lumabas na ako kasi wala palang misa. Wala akong choice na magstay. Meron ding instance sa Singapore na nagdadasal ako. Pinapaalis na ako kasi isasara na daw yung simbahan. Kailangan na daw nilang isara. At hindi ko alam kung bakit. Nagmamadali silang isara. Medyo nakakalungkot yung mga ganong pagkakataon. Kasi minsan ka lang naman makapunta doon sa simbahan. Kasi hindi ka naman taga doon. Pero biglang ganun pa yung nangyari. Pero ganun talaga siguro kasi hindi naman sila Catholic country din. Pero nakakatuwa yung karamihan sa kanila na nandun talaga. Committed talaga. Ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung nandun ako after lang ng Easter Sunday. So, tama, Easter Sunday. Nandun ako. Tapos, nagdadasal ako. Tapos, biglang may lumapit sa akin. Sabi niya, bigla siya nakipagkamay. Tapos sabi niya, Happy Easter, brother. So, natawa ako. Nakakatawa. Sobrang memorable niya. Alam niyo sa atin, hindi ganun Hindi naman tayo masyado talaga yung pag nakasalubong mo, kahit hindi mo kakilala, babatiin mo ba ng Happy Easter, pag ganon. Sa simbahan nga, sa Peace Be With You, diba may biroan pa na usually nagtutunguhan lang yung mga tao. Lang, hindi naman daw talaga yung sincere na Peace Be With You. Pero sa Quiapo, iba. Mas maganda. Kaya minsan di ko rin masisi yung iba na umalis ng pagiging Katoliko. Pero sana tayo nakakarinig nito. Tulungan natin yung mga kapwa nating Katoliko na mas maintindihan. Kasi meron akong mga kilala, umalis daw sila lumipat sila sa ibang reliyon. Kasi doon daw nila mas nakilala si Jesus. So, napaisip ako kasi ano ba yung pagkukulang natin? Pag naririnig ko yung mga pare, lalong-lalo na sa Quiapo, ang ganda ng mga pare natin, maganda mag-homily sa Quiapo. Pero sa ibang simbahan, napansin ko, meron nga naman talaga na hindi ganong kagandahan magbigay ng homily, ng teachings. Pero tulungan na lang natin yung mga kapwa natin na mas mapakilala sa kanila. Katulad nito, nitong ginagawa ko, ang goal naman talaga ay may pakilala ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ibang tao. Kaya ginagawa ko rin to. Bukod sa gusto kong makatulong sa iba, ay gusto ko talaga mapakilala yung devotion ko. Kung bakit ko ginagawa to, mga ganon. Kasi
ako nagpapatotoo ako na marami na talaga. Marami yung beses ko na siyang naramdaman, maraming beses na siyang nagpakita sa akin. Para sa akin sinasabi niya hindi yun coincidence. Talagang gusto niya lang din iparamdam na nandyan lang siya lagi at mahal niya tayong lahat. Yung iba, napapansin ko na yung mga kilala ko nagpa-convert kasi yun nga yung parang gusto nila nung mga yung nagba-Bible study, nagba-Bible sharing. Meron naman din ganon sa sa reliyon natin, sa Katolisismo. Marami. Merong Couples for Christ, merong BCBP, kung alam niyo yun. Brotherhood of Christian Business Professionals. Subukan nyo hong sumali. Sali ho kayo doon sa Christian Life Program nila. Ano yun? Ganun din naman kung tutuusin Kung anong ino-offer ng ibang sekta, ng ibang reliyon, pareho lang din naman. Ang pinagkaiba lang sa pansin ko, sa atin, hindi naman tayo naninira No, pasensya na So iba kasi palagi na lang galit sa Katoliko. Lagi na lang sinisisi Katoliko. Ang dami daw mali ng mga Katoliko. Ang dami daw wala naman sa Biblia. Diba? At tayo, ang pinakamasakit pag deboto ka ng mahal na Jesus Nazareno ay yung sasabihan kang sumasamba sa kahoy. Hindi ho yan totoo, So, tayo ay bine-venerate lang natin yung mga imahe. Yung mga imahe po ay tanda lamang, simbolismo lamang. Wala ho yung pinagkaiba sa mga picture ng mahal sa buhay natin na nasa wallet natin, nasa ang tawag dito, nasa background ng cellphone nyo, naka-save kapag nasa homepage ng cellphone nyo, nandun yung picture nyo, family picture nyo, o picture ng asawa nyo, ng jowa nyo, ng mahal nyo. Wala ho yan pinagkaiba sa ganun. Hindi ho yan, pag kinakausap mo ba yung picture ng mahal mo? Kapag kinakausap mo ba o kaya hinalikan mo yung picture, ibig sabihin ba nun, ang treatment mo na doon sa picture na yon ay siya talaga? Syempre hindi. Ano lang siya? Symbol lang siya. Binibigyan lang natin ng respeto kasi mahalaga sa atin yung taong yon. So, ganun din ho sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya yung simbahan ho ng Quiapo, kung papansin nyo, nagpalit na tayo ng official na pangalan, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Simula nung naging National Shrine, nagpalit tayo ng pangalan, Hindi na natin ginagamit yung Black Nazarene. Hindi na natin ginagamit yung itim na Nazareno. Ang gusto nating gamitin na ngayon ay Jesus Nazareno kasi ayaw na nating mag-cause ng confusion sa ibang sekta o sa ibang mga Katoliko na para bang mas binibigyan natin ng importansya yung kulay, yung itim, yung imahe. Hindi ganon. Para lang mas sumentro kay Jesus yung ating pananampalataya. Yun ang ginawa ng simbahan. At tumulong tayo sa pagpapalaganap ng ganong idea. Hindi yung minsan kasi may kapwa Katoliko mo pa yung question, lalo na sa Facebook, sa internet, kapwa Katoliko mo pa yung
tumutulig sa'yo, nagsasabi ng kung ano-ano, binabash ka. Diba, sabi nga ni Cardinal Tagle nun, deboto lang ang makakaintindi sa kapwa deboto. Kung gusto mo maintindihan ng deboto, maging deboto ka. Pag-aralan mo maging deboto para mas maintindihan mo bakit gano'n na lang yung respeto nila sa mga imahe ng Pong Jesus Nazareno. Pero at the end of the day, hindi tayo sumasamba sa kahoy, hindi tayo sumasamba sa imahe. Ang ating sumisentro lang kay Jesus Nazareno. Kaya yun yung medyo nakakalungkot lang din sa mga ibang sekta, kasi parang ang laki-laki ng galit nila sa mga Katoliko. Kesyo wala daw sa Biblia yon, mga ganun. At in reality sasabihin ko na meron din namang mga nasa Biblia na outdated na sa panahon ngayon. No? So, lalong-lalo na yung mga nasa Old Testament na mga rules ni God na kapag na violate mo, kailangan ka ipapatay, mga ganon. Ayun, ayaw naman nating mag-compare ng ibang reliyon, pero yun lang. Lang natin, napaganda ko kasi maging Katoliko. Ang Katoliko po ang nag-iisang reliyon na pinasa mismo. Ang nag-establish mismo ay si Jesus Nazareno. At sa pamamagitan ni San Pedro, ay binaba po yan. Kasama yung mga iba pang apostoles, sila San Pablo, ibinaba yan sa ating mga tao hanggang sa kumalat ng kumalat. Diba? Kung ititrace nyo lahat ng mga ibang religion, diba? For example, dito sa Pilipinas, sa Iglesia ni Cristo, diba? Felix Manalo nag-establish. Ang Aglipayan naman ay si Aglipay. Kalimutan ko yung first name niya. Pero sila ay makilalang nag-establish nun. Pero kumpara kay dito sa reliyon natin, sa Katoliko, si Jesus mismo ang nag-establish nito. Ayun, dito ko po tatapusin yung episode na to. Sana po supportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng sarili nyong kwento, pwede rin naman. Send nyo lang sa kwentong nazareno@outlook.com. Pwede natin yung basahin. Kasi naniniwala ako na hindi lang ako yung may kwento, At alam ko maraming mga may kwento dyan ng pagpapatotoo. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po magkwento at magbahagi. Lalong-lalo na pag alam nyo nakakatulong kayo sa iba dahil na-inspire at motivate nyo sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo makasalba ng buhay ng iba. Tulad nga po ng sinabi ko sa kanina, isa sa rason talaga ba't ko ginagawa ito para sa mga may anxiety at may depression, yung mga katulad ko na nagkaroon ng trauma. Ito'y po'y para sa inyo. Sana po matulungan ko kayo. Sana po pag narinig nyo to, magkaroon kayo ng pag-asa. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan makapakinig ng mga kwentong ganito, maaari nyo pong i-share sa kanila yung video na to. Baka po makatulong sa kanila, lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok at nawawalan na ng pag-asa. Wala po sa akin problema kung gusto nyong i-re-upload or gusto nyong i-cut ng i-cut.
Kung meron lang kayong mga gustong portion lang na ipakita sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, kayo pong bahala. Ang importante po sa akin yung mensahe ng pagpapatotoo sa mahal na pong Jesus Nazareno yung mapalaganap natin. Ayun po. So, muli maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Makakatulong po yan. Lahat po ng nangyayari may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen, amen.